So umagang ito, I want to talk to you about faith that sees beyond the present. Ito yung pananampalataya na ito na kahit anong mararanasan mo, it will enable you na makita ang mga bagay na hindi mo nakikita on the natural. Ito yung bagay na ito ang magbibigay sa iyo ng pag-asa sapagkat meron kang pinanampalatayanan na hindi nakikita ng natural mong mata. Nakikita ng iyong natural na mata ay iba. Wala na, hindi magbabago, palubog na ng palubog, hindi umaayos. Subalit kung meron tayong pananampalataya sa loob natin, nagbibigay ito ng pag-asa sa atin, nagbibigay ito ng vision na nakikita natin beyond doon sa natural na mata. Tingnan natin ang Hebrews chapter 11 verse number 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang inaasahan, yung mga bagay na inaasahan, kung wala itong substance, ito ay walang kwenta, kahit meron kang inaasahan, kasi hindi naman pala mangyayari. Ang mga bagay na hindi nakikita ay nagkakaroon ng ebidensya sa pamagitan ng pananampalataya. So kung meron kang ebidensya sa isang bagay na hindi mo nakikita, confident ka. Number one, faith looks beyond the circumstances. Ang pananampalataya ay tumitingin ng higit kaysa sa kung ano ang nakikita ng ating mga natural na mata. The natural human tendency is to be captivated by what our eyes can see. Ang natural na tendency ng tao natin, ay mapako sa kung saan ang nakikita ng ating mga mata. Sinusuri natin ang mga sitwasyon base sa ebidensya na kung anong nangyayari sa atin at siyang hinuhusgahan natin yung mga pangyayari sa buhay natin base sa ating nakikita. Natural tendency yan siya. So halimbawa, meron pong mga pangyayari sa atin, sa buhay natin, na meron tayong problema. Ang natural tendency natin ay tignan itong problemang ito. Right? Gaano kalaki ang problema, gaano kalaking halaga ng kakailanganin, at ginajudge natin yung mga pangyayari sa buhay natin base sa kung anong mga ebidensya na nakikita natin sa ating mga natural na mata. Subalit ang maganda dito, dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya, that faith will enable us to look beyond the circumstances or beyond what we cannot see on the natural. Ang Diyos ay, God will come to the rescue, God will be faithful to His promises, and we will get out of whatever circumstances that we are in right now. Itong pananampalatayang ito, mga kapatid, this is something that we have to operate in. Salamat sa pananampalataya na meron tayong pananampalataya. Ito yung ating kaibahan sa sanlibutan. Amen. Sa sanlibutan at sa sanlibutan ito, katulad na sinabi ng Panginoon, in this world, you will have tribulation. You will have persecutions. You will have trials. Sabi ng Panginoon, but be of good cheer. I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have overcome it for you. So sa mundong ito, kung anong nararanasan ng sanlibutan, nararanasan din natin. Subalit ang kagandahan, hindi tayo katulad ng sanlibutan kung paano mag-react sa mga circumstansya na ating kinaharap. Meron tayong tinatawag na mapanghahawakan, walang iba kundi ang salita ng Diyos, and that is faith. At yung faith na yun, it will enable us to see or to look beyond the circumstances. Sabi ni Paul, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Tapos sinabi niya, sinundan niya ito na 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith
and not by sight. Bilang Kristiyano, tayo ay may kakaibang paraan ng paglakad sa sanlibutan. Amen. Ang paglakad natin sa sanlibutan ito ay hindi katulad ng paglakad ng mga taong wala kay Kristo Jesus. Ang paglakad natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. We walk by faith and not by sight. Hindi tayo nakabase doon sa mga natural na nakikita. Amen. Faith is a deliberate choice to focus on God's enduring promises, not on temporary situation. Ang pananampalataya ay isang deliberate, intentional siya. Ibig sabihin, hindi siya kusang mangyayari. Hindi siya natural na mangyayari sapagkat ulitin ko ulit, ang natural tendency ng bawat isa sa atin, natural tendency, is kung magkaroon ka ng problema, meron kang marinig na hindi maganda, doon ka tutuon. Amen? Ang sasabihin sa'yo ng kaaway ay kung gumagawa ang Diyos sa buhay ng anak mo, bakit ganito pa ang nakikita mo? Bakit ganito pa ang narinig mo? Bakit ganito ang ginagawa niya? Amen. There is a good news. While we do not look on the things which are seen. For the things which are seen are temporary. Temporary lang yan. Pangalawang point natin is the difference between fear and faith. Tingnan natin ang difference o kaibahan na takot at ng pananampalataya. Kasi normally, hindi tayo humahambang sa pananampalataya at kapag tayo ay nakakaranas na ng mga circumstances sa buhay natin, or kapag hindi na known sa atin ang future, is nagkakaroon tayo ng takot. Bakit tayo nagkakaroon ng takot? Kasi yun na nga, doon tayo tumutuon, kung focus doon sa mga bagay na ating nakikita, kinakalap na natin yung mga ebidensya, at naglalaro na ang ating mga kaisipan. Kaya normally, ang tendency ay matatakot na tayo. Tingnan natin Numbers chapter 13, verse number 30 to 31. Ito yung pangyayari na kung saan si Joshua nagpadala ng mga spies to spies out the land of Canaan na kanila nang sasakupin. 12 spies, at pagbalik nila ay meron sila, ang 10 spies ay nagdala ng bad report na tinatawag. So, binalita na nila kung ano yung kung anong meron sa Canaan, pero ang sinabi nila na merong mga nakatirang giants doon. At ito yung babasahin natin sa verse 30. Numbers chapter 13, verse number 30 to 31. Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let's go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." Sabi niya, pasukin natin, i-conquer natin ang promised land sapagkat kayang-kaya nating pagtagumpayan ito. Subalit sa verse 31, but the men who had gone up with him, with Caleb, sinabi, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." Parehas si Caleb at si Joshua, parehas na nakita, 12 spies ang pinadala. Ilang spies? 12 spies. Pagbalik nila, sabi ng 10 spies, hindi natin kaya. Ang descendants of Anak, mga nandoon, yung fortified ang kanilang city, ang syudad nila ay talaga naman, fortified. Ang tataas ng wall, at ang kapal ng wall, hindi natin kaya pasukin. At kung kaya man natin pasukin, halimbawa makapasok tayo doon, nandoon naman yung descendants of Anak. Yung mga higante naroon, wala tayong panama. Ang tingin namin sa aming mga sarili ay parang mga tipaklong lamang kami kumpara sa kanila. Pero itong dalawa, si Caleb at si Joshua, sinabi, pasukin natin, kaya natin. Parehas na nakita, pero dalawang magkaibang perspektibo o report. Para bang naalala ko yung magtitinda ng mga salesman ng tsinelas
Noong unang kapanahunan, pumunta sila sa outback ng Australia, yung medyo hindi pa developed na tribo sa Australia. Pumunta itong isang salesman, at salesman ito ng tsinelas. Pagpunta niya doon, nakita niya na itong mga taong nakatira dito sa tribe na ito ay hindi nagsusuot ng tsinelas, ng panyapak, white tsinelas, or anumang bagay na nilalagay sa paa, hindi sila nagsusuot. So, balik siya sa kanyang opisina at sinabi, "Boss, hindi tayo uuga doon, hindi tayo makakapagbenta ng maigi doon. Kasi hindi sila nagsusuot ng tsinelas doon." Ang ginawa nitong manager, nagpadala ng isa pang ahente or isang salesperson. Pagpunta doon, nakita niya same thing. Hindi nagsusuot ng tsinelas. Pero pag uwi niya, pagbalik niya sa kanila, report niya sa manager niya, report niya sa supervisor niya, sabi niya, "Boss, tama to, praise the Lord." Hindi na nag-praise. "Boss, tama to. O, bibenta, malakas ang benta namin doon. Magpadala tayo ng maraming tsinelas doon. Kasi walang nagchichinelas doon. Wala tayong kompetensya. Ito naman, pagdating ng makikita natin, magchichinelas na lahat doon." So parehas na salesman, parehas din na parehas na nakita itong salesman na ito, pero magkaiba ng pananaw. Amen. Yung isa nakikita yung challenge. Right? Hadlang. Ang isa ay nakikita opportunity. O sa atin, nagkahalagahan ng perspektibo natin because faith sees not just the challenge, but faith sees the opportunity. Amen. Ang pananampalataya, kung meron tayong pananampalataya, makikita natin, hindi yung challenge, kundi yung opportunity. Amen. Sa buhay natin, ganun din. Kaya lang dapat we have to get out of faith, get out of that, rather yung fear na fear-based na pag-iisip. At dapat tayong mamuhay na mayroong pananampalataya. Often, the battle we face isn't against external forces. Malamang, madalas, ang ating pong battle na kinaharap, o ang laban na kinaharap natin ay hindi doon sa mga external na forces, hindi sa panglabas ng mga kaaway, but within our own minds. The tug of war is between fear and faith. Ang tug of war sa isipan natin, lagi naman yan, kahit na sa atin, halimbawa, ulitin ko ulit, kasi ang tendency sa atin is yung tumuon tayo sa mga bagay na nakikita. At yung mga bagay na yon, magpapakita sa iyo ng takot. So ang isipan mo ay parang nagtatug of war. Itong nakikita mo, ano na mangyayari dito. Pero makakahugad ka sa iyong pananampalataya, pero sa loob mo na magsasabi, hindi, lalabas ka dyan. Hindi yan yung final say. Merong Diyos na tutulong sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Pero pag tumuon ka na naman doon sa circumstansya, parang merong banggilahan sa isipan mo kung alin ang paniniwalaan natin. Kung ang giants ba makikita natin sa Kanaan, o makikita ba natin yung opportunity na magtatagumpay tayo, lalago ang ating pananampalataya, mapagtatagumpayan natin yung mga bagay na ito. Makikita natin that fear sees the obstacle, but faith sees opportunity. Fear reacts, but faith responds in trust. Psalms chapter 56, verses 3, 4, and 11. Sabi ni David, "Whenever I am afraid, I will trust in you. In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me?" That sometimes, yung fear ang magpaparalyze sa atin. Meron tayong dapat na gawin, subalit hindi natin magawa dahil tayo ay natatakot. Amen.
Subalit kung tayo ay mananampalataya, faith will enable us, ulitin ko ulit, faith will enable us to walk above the circumstances. Number 3 is strengthening faith to see beyond the present. Paano natin mapapalakas yung pananampalataya upang tayo ay patuloy na nakakakita ng mga bagay beyond sa present. Hindi lang yung nakikita natin, yung ating pangkasalukuyan, nararanasan, nararamdaman, naririnig, yung ating sitwasyon sa ngayon, gaano na kalaki ang ating mga bayarin, gaano na kasama ang ating mga nararanasan. Hindi lang yun ang ating makikita, kundi we can grow and be strengthened with this faith that we can see beyond the present. Number 1, strengthening faith to see beyond the present. Number 1 is remember God's track record. Remember God's track record. Alalahanin natin ang track record ni Lord. Alalahanin natin sa buhay mo, halimbawa, alalahanin mo ang track record ni Lord. Alalahanin mo ang kanyang katapatan. May panahon na ba sa buhay mo na ikaw ay iniwanan ng Diyos? May panahon na ba sa buhay mo na ikaw ay nagkaroon ng problema pagkatapos hindi mo talaga nalabasan, namatay ka na lang? Remember God's track record. Sa buhay natin, maraming mga pangyayari sa buhay natin. Maaaring dumanas tayo ng financial crisis. Maaaring dumanas tayo ng tinatawag na health scare. Alam niyo ba kung ano yung health scare? Yung health mo, tinakot ka ng health mo. Health scare. Natakot ka, may pagkakataon sa buhay mo, natakot ka na talaga, hindi mo na alam kung mabubuhay ka pa o makakalagpas ka pa dyan. Remember God's track record. Iniwanan ka ba ni Lord? O ngayon ay buhay ka pa malakas sapagkat ang Diyos ay naging matapat. Amen. May mga panahon ba sa buhay natin ng ating marriage, for example, ang ating buhay mag-asawa, ang ating relasyon sa ating asawa ay parang dumating kayo din sa point na wala na talaga, parang hindi na maaayos. Ang solusyon nito talagang hiwalay. Dumating na ba kayo sa point na gano'n? Pero sa kabila nun, anong ginawa ni Lord? Narito pa rin tayo. Amen? Magkasama pa rin kayo. Ang Diyos pa rin ang umayos. At hanggang ngayon, ang Diyos ang patuloy na nagtatagnig sa inyong relationship at patuloy na nagbibigay sa inyo ng pag-asa ang Panginoon at patuloy na nagbibigay sa inyo ng pangitain na kung magpapatuloy tayo sa Panginoon, gaganda ang buhay natin, aayos ang lahat ng ito. Dumating na ba kayo sa point na financially hindi nyo alam kung saan nyo kukunin yung susunod na pambayad sa kung ano man, bahay, sasakyan, tuition, Meralco, Nawasa o Maynila, gas, o kahit kayo sa pagkain ninyo, halimbawa, dumating na ba kayo sa point na gano'n na during that time, hindi nyo na alam kung anong gagawin. Saan natin kukunin na during that time, overwhelmed ka, talaga naman hindi mo na alam ang gagawin mo, talagang wala na, parang wala nang pag-asa. Pero ngayon, nandito ka pa rin. Buhay ka pa rin, hindi ka pinabayaan ng Panginoon, hindi nakakain hanggang sa mamatay. At dito ka pa rin. Napatuloy ang Panginoon, gumagawa pa rin sa buhay mo. Amen? Remember God's track record. Sapagkat ang Diyos, hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwan. Amen? At patuloy tayo na doon, pananampalatayanan natin na ang Panginoon ay patuloy na gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit, paano tayo lalago doon? Na nagkakaroon tayo ng pananampalataya to see beyond the present. Paano lalakas ang pananampalataya? Look at God's track record. Number 2 is step out in obedience. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Alalahanin natin yung track record ni Lord. At patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Amen.
Bakit kailangan nating sumunod? Kung kailan tayo nakakaranas sa limbawa ng medyo hindi na may nararanasan tayo na parang ang option is quit. Ang option is, Lord, mag-quit na lang ako. Nahihirapan talaga ako. Continue, step out in obedience. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Amen. Alalahanin natin na ang Diyos hindi nagpabaya. Paglingkuran natin ang Panginoon patuloy. Amen. Ipagamit natin ang ating buhay sa Panginoon. And I'm telling you, aayusin ng Panginoon ang hindi natin kayang ayusin sa buhay natin. Amen. Lalakas ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. May mga panahon sa buhay natin na maaaring natutukso tayo na bumitaw, mag-quit. Minsan naiisip natin na hindi tayo karapat-dapat kasi Lord, marami akong mga kapalpakan na nagawa. But we continue to serve the Lord. Ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Paglilingkuran kita, Panginoon. And then yung mga bagay na hindi natin kayang gawin sa buhay natin, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, if we will be faithfully serving the Lord, ipapakita ng Panginoon sa atin yung madalas nating sinasabi, that you will be a testimony of God's goodness in your life. Ipapakita ng Panginoon, gagawin ka niya, i-showcase ka niya ng Panginoon upang makita ng tao ang pagbabago sa iyo, makita ng tao na ikakaiba ka na sa ngayon, at doon makikita ng tao na ang Diyos ang gumawa nito sa iyo. So number 3 is see through God's eyes or see through God's perspective. Hanapin natin yung perspektibo ng Diyos sa buhay natin lagi. Tingnan natin, huwag tayong matuon doon sa circumstansya. Lagi natin tandaan that we are different. Tayo ay iba. Meron tayong ibang pamamaraan ng pamumuhay sa mundong ito. At dapat ng perspektibo ng Diyos ang maging perspektibo natin. Marenew ang isip natin, ang kaisipan natin sa kaisipan na hindi ng mundo, kundi kaisipan ng Diyos. Makita natin ang buhay na ito sa perspektibo ng Diyos, sa pananaw at paningin ng Diyos. Minsan ang ating mga perspective, mga pananaw, distorted, corrupted siya ng klase. Makikita natin yung ang buhay, ang mga bagay, halimbawa, makikita natin na parang corrupted. Hindi maayos na pananaw, makikita natin. Sapagkat ang ating perspektibo ay hindi nabago. Habakkuk chapter 2 verse 3. Tingnan natin sa screen nyo, sa Habakkuk chapter 2 verse 3. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak. Yung vision, yet for an appointed time, ibinigay sa atin ang pangitain ng Panginoon patungkol sa ating pamilya, patungkol sa ating finances, patungkol sa ating particular na buhay. For the vision is yet for an appointed time. Merong appointed time. But at the end, it will speak. Sa dulo nito, mararanasan mo. Amen. Sa dulo nito, makikita. Sa dulo nito, ito na mismo magsasalita. Hindi mo na kailangan magsalita pa. Ito na mismo ang magsasalita. Yung pangyayari ito sa buhay mo. Siya na mismo magsasalita. It will not lie. Though it tarries, maaari ito ay madili-delay sa paningin natin, wait for it. Because it will surely come, it will not tarry. Amen. Praise the Lord. See through God's eyes. Lagi nating tingnan ang buhay sa pananaw o paningin ng Diyos. Again, uulitin ko yung sinasabi natin, when we change the way we look at things, the things we look at, they change. Tayo ay we're not meant to live confined by what we see. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na mamuhay lamang na ma-confine doon sa kung ano lamang ang nakikita mo sa ngayon. Katulad na sinasabi ng Hebrews chapter 11 na tinignan natin, faith empowers us to look beyond our circumstances.
So ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tignan natin hindi yung ating circumstansya sa ngayon, kundi ang pangako ng Diyos para sa atin. Na pwede natin sa pamamagitan ng pananampalataya, we can choose faith over fear. And we can actively cultivate a vision aligned with God's own. Makikita natin sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng vision ni Lord sa buhay natin. Amen. Si Lord may vision sa buhay natin. May vision si Lord sa buhay mo. Ang vision niya ay yung hindi yung kasalukuyan na nararanasan natin na hirap na tayo. Na hindi na tayo makawala tungkol sa ating kinalalagyan. But ang vision ng Panginoon sa atin ay hanguin tayo sa kung anong nagpapahirap sa atin na kalagayan sa ngayon. Amen. At ilabas ka doon sa isang bagay sa plano ng Diyos sa buhay mo na kung saan mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Embrace natin yung vision ng Panginoon sa buhay natin. Tatanungin ko kayo, anong nakikita natin? Giants? Ano ang nakikita natin sa buhay natin? Yung mga giants? Yung mga storms? Anong nakikita natin? Ano ba sa sitwasyon natin sa ngayon? Sitwasyon sa pamilya. Anong nakikita natin? Makakawala pa ba tayo? Maayos pa ba yung sitwasyon natin? O hindi na? Are they giants? Hindi natin alam kung ano gagawin. Subalit, by faith, ulit, we can see beyond the present. Amen? Pahawakan natin ang pangako ng Panginoon sa buhay natin. Panginoon, ikaw ang Diyos na matapat, hindi ka magbabago. Magbabago ang lahat ng sirkumstansya, ngunit ang Panginoon ang iyong salita ay hindi magbabago. Amen? Maayos ang buhay ng pamilya mo. Amen. Maayos ang kalagayan mo financially. Kung magtitiwala ka sa Diyos at hindi ka susuko. Amen. Maayos ang pamilya mo. Maliligtas ang mga magulang mo. Maliligtas ang mga anak mo. Kung meron kang mga anak. Ang future mo ay aayusin ng Panginoon. If you begin to trust God and look beyond your circumstances.